Hello again, good afternoon po. Happy Sunday! And I want to thank you for being here po ngayon. Na kahit sana nagpapahinga na tayo, siesta time pa, andito po kayo para makinig sa ating third session ng financial planning from Pacific Swim. So before po ako mag-proceed sa aking topic, let me introduce myself po. So I'm Jeneline Miranya. I am happily married with 2 daughters. Ayan po, si Jaya and si Jenna. I am a teacher for 8 years now and I'm currently taking my masteral degree at University of Perpetual. And other side po ng Miss Jenny Miranya is I am also a licensed financial advisor ng Sun Life. So these are some of the recognitions po na nakukuha ko or na bibigay po sa akin as a financial advisor. I am also a certified risk planner. I am a associate wealth planner and associate estate planner. Okay, so yan po. So let's have this question before we start with our session. So is your savings ready for your retirement? So let me know po sa ating participants today kung sino po ang belong sa Group A wherein nasa 20 to 40 years old. Group A po, 20 to 30 years old. Meron po bang Group A dito? Yung nasa early 20s and early 30s po natin. Feeling A. Ako din, feeling A. Okay. Next po, Group B. Meron po bang belong sa Group B dito? Wherein yung nasa 40 plus na. 40 plus. 40 to 50 years old. So I assume nasa Group B tayo. Ayan, si SM28. Thank you po. So I assume na tayo po ay Abby 18 years old. Okay, thank you. So I assume po na most of us ay nasa Group B wherein nasa 30 plus, for 30 to 40. Ayan po. And yung big question natin now is, yung ating bang savings ngayon ay ready na para sa ating retirement. Okay? So, meron tayong mga problems na kikater. And bibigyan natin ng solusyon. Ayun, mag-next. Okay, first problem. So, meron ng mga tao na nasa 50 years old na, nasa age na sila, 50 plus na sila. Wherein, meron lang silang kakarimpot or meron silang savings, pero iyon ay hindi sapat or kakaunti lang. So meron din naman na at the age of 59 and nag-work pa and still meron lang din silang konting money or meron lang silang konting savings wherein alam nila yun na hindi sasapat yun para sa kanilang retirement. And another problem, meron din pong mga naka-reach naman na 60 years old, wherein makakakuha sila ng lump sum, but the question is, or the problem is, hindi nila alam kung paano nila gagamitin ng tama. Hindi nila alam kung paano nila gagamitin ng maayos yung makukuha nilang lump sum. So the big question now is, how? So paano ba natin siya bibigyan ng solusyon? So I will be giving out you 10 solutions that might help. I hope it will help us para makapag-ready po tayo para sa ating retirement. So if you're ready, please type 1 po sa ating chat box. Type 1 po if you're ready. Ayan. Ayan, thank you po. Thank you, thank you. Okay, so here are the 10 tips or solutions for us to save for our retirement. First one. The first one is, ayan, so the first solution that we have here is evaluate your current situation.
So evaluate mo, assess mo yung current situation mo. Alam mo ba, tanggap mo ba na kung ano yung meron ka ngayon it is not enough para makapag-survive ka sa iyong retirement? Or meron ka bang denial wherein dinideny mo sa sarili mo na hindi mo kailangan mag-save, na makakapag-survive ka. So this day, dapat maintindihan natin na, or we have to understand that kung ano yung meron tayo ngayon, alam natin na hindi siya sasapat para makapag-survive tayo sa retirement. Kung gusto talaga natin na mabuhay ng maayos, mapayapa, maginhawa sa ating retirement. So dapat naiintindihan natin na kung ano yung meron tayo ngayon, it is not enough. So the first solution is you have to evaluate your current situations. So pwede mong reviewin yung mga financial assets mo, ano ba yung mga assets na meron ka, ano ba yung mga utang na dapat mong bayaran, ano ba yung mga obligations na dapat mong pang bayaran, and then evaluate or assess kung magkano yung income mo at kung magkano yung expenses mo, para ma-assess mo kung asan ka na or ilan pa yung kulang mo. Then, after you evaluate your current situations, I suggest that you pray for everything. So, typical kasi sa atin na magpe-pray tayo or tatawag tayo in times na may problema na. So, why not gawin natin siya, mag-pray muna tayo. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng wisdom, nagabayan tayo, give us guidance, na He give us the right direction, the right opportunity, and the peace of mind in terms of our financial decisions. Okay? So, why not magdasal muna tayo, we pray muna kay Lord na kung ano yung mga magiging decisions natin in terms ng ating financial, ay gabayan niya tayo. Para mas maiwasan natin yung trouble in the future. Yan. Okay? Next, we jump to the second solution. So, second solution naman is we have here set clear goals. Ayan, set clear goals. So, kung ikaw ay 50 years old ngayon, meron ka pang 10 years. 10 years. And 10 years ay mahaba pa para mag-prepare para sa ating retirement. Pero, what if 59 ka na ngayon? Still, meron ka pa rin 1 year para mapaghandaan or kahit papano is matulungan mo yung sarili mo na makapag-prepare para sa iyong retirement. Okay? Now, we have also to consider short-term goals and long-term goals. So, kung mahaba pa yung oras natin, we can add up long-term goals. And kung sa tingin natin, konti na lang yung time natin para makapag-prepare sa ating retirement, we set realistic short-term goals. Okay? Next, let's have our solution number 3. Make a spending plan or yung ating budget. Mag-create po tayo ng budget. So we know that creating budget, it is setting boundaries for our future. So dapat, itong mataas na to, ito yung ating income. Itong mababa na to, ito yung ating expenses. Paano kung nagbaliktad siya? And that is a problem. So, may mga ako as a parent, mas okay or mas nakaka-happy kapag alam mo na nasusunod yung budget mo. Kapag yung mga sinulat mo is nasusunod niya or nababayaran lahat ng dapat bayaran, nasiset yung dapat iset, nakaka-happy, di ba? Kasi ang nabibigay niya sa atin is peace of mind. Na alam natin na susunod na sahod is meron pang magagamit. Kasi yung purpose po ng budgeting or yung paggagawa natin ng budget is for us to control. Hindi po siya deprived na gugutumin or isasantabi muna yung mga wants, ganyan. Pero it is a control. So nasa sa atin po kung paano natin magagawa yung ating budget at kung paano natin siya masusunod. So meron kasing instances na meron kang budget
Pero, hindi mo naman siya sinusunod. Okay? Relate ba yun? Relate ba doon? Ayan. Next po, solution number 4. So, dito po, solution 4.1. The first one is maximize your monthly contribution. So, may mga tao na ayaw nila yung SSS. Pero ako personally, gusto ko yung SSS. Mas gusto ko yung SSS kaysa sa GSIS. So, FYI lang, yung mga government employees like us, teachers, GSIS yung automatic natin na contribution namin sa GSIS na pupunta. And ang laki ng amount talaga na ibinibigay ng mga teachers para sa aming GSIS. And kung titingnan mo, parang mas okay ang benefits ng SSS. Kasi sa GSIS, walang maternity benefit. Pero sa SSS, meron. Sa GSIS kasi kung titingnan mo, mapapakinabangan mo lang siya kapag maglo-loan ka, tapos kapag, ayun, kapag namatay, and kapag for retirement. So, ganun lang siya sa GSIS. Pero sa SSS is, yun nga, meron siyang maternity benefit. So, mas okay siya. And then, ito po sa solution number 4.1, we have to maximize our monthly contributions. Kung kaya po natin, hanggang kaya natin, ituloy po natin yung ating SSS. Kasi napapansin ko din na malaking tulong din siya, lalo kapag nawala agad si breadwinner and nakapag-contribute naman siya sa SSS, yung mga naiwan niya ay nabibigyan din talaga ng SSS. Okay? And FYI sa SSS, 10 years mo lang siyang bayaran, 10 years na tuloy-tuloy. Pwede ka na, at kung gusto mo na mag-stop, pwede naman, basta naka 10 years ka. Kasi 10 years yung minimum nila para maka-receive ka ng pension. Ayan. Okay? Next, aside from the SSS, we have here solution 4.2, utilize other ways of contribution. So aside po sa SSS, na pwedeng makatulong sa retirement natin, yung makukuha natin doon, we have here Pag-ibig MP2. So minimum 500 pesos. Pwede na po kayo mag-open up na Pag-ibig MP2. Wherein, nasa 5 to 7% interest rate po sila per annum. And then, kung ayaw mo naman sa Pag-ibig MP2, pwede mong i-try yung ating mutual fund. So kami po sa Sun Life, we offer different or various plans na merong may investment and meron na ding insurance. So you can talk to your financial advisors if you are interested to open up mutual fund. So alam naman po natin na mataas yung potential ng pag-grow ng money if we know kung paano po ang kalakaran sa mutual funds. Okay? And next po, solution 4.3. Utilize digital banks. So, ayan po ngayon. Usong-uso yung mga digital banks ngayon. Here are some of the digital banks na kilala. Maya, we have here Maya, Maybank, RCBC, Discartec, Netbank, CIMB, Maya, Maya Goals, GoTime, Sibang, Uno, and Tonic. Let me know po sa ating pong participants kung ano po yung ginagamit niyo na digital bank. Meron po. Ako ang ginagamit ko CIMB kasi GCash eh. Ayan, CIMB, yes, CIMB. And Maya. So sa Maya, pag nagbabayad ako ng PLDT, doon ako nagbabayad kasi may siya, discount. Ayan, si Ma'am Marie Chris, Maya, CIMB, Tonic, and GoTime. So ayan po, as you can see, hindi lang isang digital bank yung ginagamit natin. Diba? We have here varies of digital bank. And paggamit lang naman po nito is dapat aware tayo kung magkano po yung limit nila per transaction, may limit din sila, and kung magkano po yung maximum rate nung kaya nila for your savings. Okay? So, yan, nag-run po siya ng
4% to 11% interest rate per annum. Okay? So may mga natatakot pa rin po kasi sa digital bank eh. May mga mas sanay kasi sa bangko. Ang kailangan lang po natin is i-open po natin yung mind natin na maximize natin yung mataas na interest rate ng digital banks. Okay? Next po, aside from this, maximizing digital banks, SSS, MP2, we have here the solution 5.1, invest in real estate. Okay, so ito po yung property market, yung buying assets para pagkakitaan. So, may mga nakakausap ako na when they have or when they are telling na meron silang bahay, they were thinking na meron na silang investment. Na kapag meron silang nabiling lupa, pinatayuan nila ng bahay, they were telling na meron silang investment. And masasabi po natin na that is our liability. Kasi yung bahay na yun or yung lupa at bahay na yun is yun yung ginagamit mo as part of your living. So hindi mo siya property para pagkakitaan. So property mo siya para gamitin mo or tirhan mo. So meron kasing medyo nalilito sila sa part na yun. So kailangan nating maintindihan na kapag ang isang property ay binenta natin or pinaupahan natin, that is the time na matatawag natin siyang investment. Okay? So, for example, nakabili ka ng bahay na worth 1.9. Meron pa bang 1.9 na bahay ngayon? Para kasing 2 million na yung pinakamababa kung mag-iikot tayo dito. Dito sa Antipolo, parang pinakamababa na is nasa 2M, 3M. So, hindi na talaga kaya yung 1 milyon para sa mga bahay na, alam mo, masasabi natin na maayos. So, kung bumili ka ng property, and then, after a while, inayos nyo, and then binenta nyo na mas mataas, syempre, that is the time na nagamit mo siya as your investment. Na pagkakitaan mo siya. Okay? Or pwede din naman yung nagbabay tayo ng property or yung mga condo and then pinaparenta natin, that is the time, again, na ginagamit siya as a tool for investment. Okay? So may mga kakilala din po ako na yan talaga yung nagiging ano nila passive income nila eh. So, bumibili talaga sila ng mga property, tina-turn nila, pinapaganda nila para gawing paupahan or gawin na buy and sell, ibebenta. Okay? So, you might consider this one din po. Ayan. And, solution 5.2, now, kung marami ka naman ng asset, marami ka ng bahay, marami ka ng lupa, marami ka ng farm lot, pero hindi naman siya nagagamit or wala naman siyang purpose, pwede mo naman siyang i-reallocate. So, I suggest, pwede natin siyang ibenta and then yung money is gawin natin siyang liquid. Diba? Yung money na yun, pwede siya makatulong as your emergency fund. Pwede rin siya makatulong na makabuild pa ng another profit mo. Pwede mo siyang i-turn into business. Ayan. So, kung sa tingin mo yung property or yung asset mo na yun is hindi na nakakatulong or hindi na nasa-serve yung purpose niya, pwede mo siyang i-reallocate. So, pwede mo siya ibenta para mas mapakinabangan mo siya. Okay? Ayan. Next po, solution number 6. Solution number 6 is set up automatic savings. So, kanina nabanggit natin na dapat alam natin kung magkano ba yung magiging retirement natin, kung magkano gagastusin, magkano pa yung iipunin. So, isa po sa mga solutions para mas mapabilis din yung pag-save natin is we have to set up automatic savings. So, pwede po nating itry yung auto-deduct. Yung pagkasahod natin, pwede na natin siyang i-turn into savings, ito pang investment, ito para sa insurance. So, ayan, pwede po tayong mag-automatic na para hindi na natin siya magagalaw. Okay, may mga times kasi
ako guilty rin minsan na nagagalaw natin, natitempt tayong galawin, di ba po? But if we are truly dedicated doon sa ating purpose or doon sa ating goal, ayan, pwede po natin itong gawin. Okay? Next po is we have our solution number 7. Find ways to earn money. Okay? So sa panahon po natin ngayon, year 2023, hindi na po sasapat ang isang trabaho. Ayan. Sino po naniniwala doon? Hindi na sasapat ang isang trabaho. Hindi na siya sapat. Okay, so ako, as a teacher, I have here other job, ayan nga, as a financial advisor. So, if you also want to explore financial business, pwede po kayong mag-try sa amin as a financial advisor. Pwede din po sa SANEC or ayan po. And meron din po ako makakilala na, ayan, kagaya ni Abby. So si Abby ay isang full-time job din, and then meron din siya mga business. So sa panahon po natin ngayon, at least let's have daw 5 to 10 income. So di ba ang bigat? 5 to 10 income. So yung isang income mo, hirap na hirap ka na, paano ko magdadagdag? Diba? So let's try or let's find a way on how to earn more money. So marami na po tayong ano ngayon, online side hustle. So yung mga sidelines. Kasi nga hindi na uso yung isa lang yung income. Kulang na kulang. So imaginein mo na isa lang yung job mo, then kung ano lang yung sahod mo ngayon, is yun lang yung gagamitin mo for your retirement. Sa tingin mo, kakayanin? Sa tingin mo, makakakain ng maayos? Sa tingin mo, masusustain mo pa yung mga needs mo, yung mga ginagawa mo? Ayan. So, isa rin po sa suggestion is, let's increase our skills. If you increase your skill, you can afford to pay more bills. Sabi yan ng isa sa mga financial planners. So yan, dapat daw mag-aral tayo na mag-aral ng other skills. Palawakin natin yung skills natin, yung knowledge natin. Kasi yun po yung makakatulong sa atin para excuse me, ibig ako muna sa labas. Opo. So yun po, let's increase our skills and then knowledge para po mas makatulong siya for us to earn more money. Yan, sweet talaga to. Okay po. Next po, solution number 8, minimize your debts now. So utang po. So majority, hindi talaga nakakapag-retire. So 60 years old, still nagtatrabaho pa rin. Kasi nga, utang siya ng utang. So, paano po tayo or how can we retire in a very good way kung marami pa po tayong binabayaran? So, ayan po yung dapat na isa sa maging goal natin, yung out of debt tayo or yung mawala yung bad debt sa atin. So, minimize our debts now. And I suggest po, wag po tayong uutang kung ang pera po na yun is hindi naman siya mag-turn into income or profit. So again, wag uutang kung hindi rin naman siya magbibigay sa iyo ng pera. Okay? Kung hindi rin naman siya makakatulong na makapagbigay ng good retirement sa iyo. So hirap po kasi na pagdating ng 50, 55, 60 is meron pa tayong binabayaran. Okay, so sana as of today, naiisipan na po natin bawasan po yung ating mga utang. Yan. And next po is solution number 9. Ito, focus on your health. So yan nga, marami ka ng pera. Aanhin mo naman yung dami ng pera mo kung ikaw naman ay sakitin. Kaanhin mo naman yung retirement fund mo kung hindi ka naman healthy. Aanhin mo yung SSS, yung binibigay ng SSS kung yun ay kulang pa pong bili ng gamot. So isa po sa solution natin is for us po to focus on our health.
Okay, so dapat nababalance po natin yung work and life po natin, lalo na yung ating kalusugan. So, kailangan po is nami-maintain pa rin natin yung ating good lifestyle, healthy lifestyle, para din po yun sa atin, para po maiwasan natin yung sakit. So, wag naman mangyari sana na pagdating ng age 30 is, age 60 ay wala ka na ngang emergency fund, may sakit ka, wala ka namang health insurance, wala kang HMO, so paano na? Ano na lang ang mangyayari? Okay, so we have to focus po holistically. Wait lang, baby. Ito kami na sa labas na. Go to the deep. Thank you. Okay, and lastly po is, we have to consult in professionals. Ayan po. Yung mga Pilipino kasi talaga gusto nila DIY eh. Di ba po, parang gustong-gusto natin nagsusearch, tapos gagawin natin on our own. So wala naman po masama. But we highly suggest, let's consult with the experts or professionals. So, mabanggit ko lang po sa inyo na yung fear and greed po, pag pinagsama natin yan, ang nagiging cause niyan is financial disaster. Kaya po, we have to consult with the professionals. Kasi yung mga professionals, sinasabi nila lahat. Sinasabi nila yung good side, sinasabi nila yung bad side. Hindi sila yung mga experts na sasabihin lang sa'yo kung ano yung mga gusto mo marinig, kung ano yung mga magaganda sa pandinig mo, or yung mga mabubulaklak na salita. Hindi lang sila yung oo na oo. Sila din yung magsasabi ng bad side, para mas maintindihan mo kung ano yung mga dapat nyong bigyan na ng solusyon. Okay? So, I suggest po, let's look for these 4 professional. Okay? You can take note of this one po. First is, let's look for a doctor or a family doctor na will really care for us, na talagang aalagaan po tayo. And another one, well, we have to look for a lawyer. A lawyer na mag-explain po sa atin ng mga contract, mga kailangan natin, mga forms na kailangan natin i-ready. Ayan. And then, next, number 3, let's look for personal trainer or someone na sa tingin nyo makakatulong sa atin sa ating health. Ayan. So, pwede yan yung mga, kung gusto nyo, if you are into dancing, pwede yung mga nagsusumba, yung mga trainer, o kung gusto nyo yung mga nag-gym, diba? Mga gym buddies, ayan. Pwede po kayong maghanap, and for sure, makakatulong sila. And lastly po, you look for your financial advisor. So, as a financial advisor, we are here to cater or to help you understand fully your financial portfolio. Yung financial portfolio nyo, kung ano yung mga dapat i-ready, kung tama ba ang mga insurance, kung sapat ba ang mga amount ng insurance, kung tama ba ang mga nasa beneficiaries, ayan, kung tama ba yung mga kung primary or primary beneficiaries or contingent. So, yan po yung mga role ng financial advisors. So, andito po kami para mas maintindihan nyo kung ano po yung mga dapat nating unahin in terms of your financial. Okay? Okay, so again, our question is, your savings ready for your retirement? So, kung hindi pa, ayan, let's talk po. We offer 30 minutes one-on-one financial education for everyone po na interested. You can PM us or you can send a message po sa aming Facebook and email. Ayan. So, questions po. Baka po may questions po kayo. Thank you po for listening.